Good afternoon po sa inyong lahat. Katatapos lamang po ng ating pagdiriwang nung nakaraang linggo ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari o Christ the King. At ito po ang huling linggo sa kalendaryo ng ating simbahan o tinatawag na liturgical calendar. Nasa huling linggo na po. At magsisimula ang isang bagong panahon sa ating simbahan na tinatawag nating Adbiento. Mamayang gabi, magsisimula po ang series of Advent Recollection dito sa Quiapo. 3 Martes, Advent Recollection. At pag sinabing Advent, hindi lamang panahon ng paghihintay, panahon ng paghahanda. Yung mga pagbasang maririnig natin ngayon ay hindi lang tungkol sa mga darating na wakas. Hindi lang tungkol sa mga mangyayari sa pagtatapos ng mundo. Huwag natin tignan sa negatibong paraan. Huwag natin tignan na, nako, matatapos na. Hahatulan na tayo ng Diyos. Ang tignan natin, bilang mga Kristiyano, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. Hindi tayo tinatakot ng mga darating na pagbasa, pinaghahanda pa tayo. Kaya sabi ng ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating ebanghelyo, huwag kayo basta-basta naniniwala. May mga magsasabing, eto na, katapusan na. Naalala ho ninyo, nung nagsisimula ang pandemya, maraming natakot na tao. Katapusan na yata ng mundo. Ngayon, Father, kung titignan natin ang mga nangyayari sa paligid natin, may mga digmaan, mga kalamidad. Nagkaroon na naman ng malakas na lindol. Hindi lang dito sa bansa, sa mga karating na bansa natin. Meron tayong bisita ngayong madre. Sila ay taga-Katarman sa Samar. Binaha sila ng matindi. Kaya tayo ngayon dito sa Quiapo ay nagpapaabot tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Baka sabihin ninyo, ang araw-araw naman na. May mga kapatid tayo na sinasalanta ng bagyo, ng lindol, may gera. Father, ito na yata ang katapusan. Anong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Huwag kayo basta nagpapatakot. Huwag kayo basta na lang naniniwala. Nung nagsimula ang pandemya, anong naisip ng tao? Katapusan na yata ng mundo. Libo-libo ang namamatay araw-araw. Ano ang sabi ni Pope Francis? This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Araw-araw nabubuhay tayo, hindi punong-puno ng takot, kundi punong-puno ng pag-asa, na hindi pa tayo tinatapos, pwede pa tayong maayos ng Diyos. Kaya nga, huwag tayong basta na lang naniniwala rin, hindi lang sa pananakot ng mundo, kundi sa tukso ng mundo. Kaya sabi ni Kristo sa unang bahagi, abalang-abala kayo, tuwang-tuwa kayo sa pagpapaganda ng templo. Kung ano-anong nilalagay ninyo dyan sa templo, isang araw, walang matitirang batong nakatayo. Kaya huwag tayo basta nagpapalinlang, nagpapatukso. Akala mo, ito na ang tunay na ikaliligaya mo, pera, posisyon, sasakyan, alahas. Akala mo ito na ang kadakilaan ng buhay mo, na natalo mo na yung kapitbahay mo sa kayamanan, na naunahan mo na yung mga kamag-anak mo, dahil ikaw na ngayon ang pinakamayaman sa pamilya. Huwag kang nagpapadala. Huwag kang magpapasira sa kayamanan ng mundo. Dahil sa ating unang pagbasa, kung maraming naghahari-harian sa mundo, ang hangarin mo ay ang kaharian ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa Diyos na sana hanggat nabubuhay pa tayo, ang hinahangad
ang pinaghihirapan natin ay hindi ang kaharian ng mundo, kundi ang kaharian ni Jesucristo. At yan ay matutupad, hindi matagal pa, hindi malayo pa. Ang kaharian ng Diyos, pwedeng nandito na, pwedeng ngayon na. Sa bawat paggawa natin ng kabutihan sa isa't isa, sa bawat pagtalikod natin sa tukso ng kasamaan, naghahari ang Diyos. Amen.